Ayan, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang iyong lingkod, Rondy TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Kahapon mga kababayan, may upload tayo tungkol sa paghamon ni Axel Teves, itong anak nga ni Arne Teves, at maraming yang nagsasabi na excuse me, may pinagmanahan talaga itong si Axel Teves. Ama na talaga sa ama. Saan pa ba daw magmana? Talagang sa ama naman. Di naman daw pwedeng mamunga ang kamatis ng santol mga kababayan At yun ang sinagot ng hinamon ni Axel Teves mga kababayan, yung paghamon nga tungkol sa racing mga kababayan Hindi natin gaanong kabisado rin itong racing, hindi natin alam, hindi masyado natin kilala itong hinamon ni Axel Teves mga kababayan Pero maanghang yung mga pananalita nitong si Rons mga kababayan talagang mayroon ding mga mabibigat na binibitawang salita mga kababayan itong hinamon nga ni Axel Teves. Parang ayaw nga lumaban mga kababayan dahil kilala naman daw talaga nila yung pamilyang Teves mga kababayan. At yung mga kaibigan din nitong si Rons ay nagmamalasakit din daw mga kababayan dahil nga alam naman talaga ng mga Pilipino mga kababayan kung ano ba ang kinakaharap na kaso ngayon ng mga Teves mga kababayan. Itong si Arne Teves, Axel Teves, Lord Teves mga kababayan, at itong si Fred Henry Teves ay damay ito sa kaso. May mga kaso na ito mga kababayan na kakaharapin itong pamilyang Teves na ito. Hindi pala talaga natin alam kung kailan ba maaresto ito. Kaya mga kababayan natin ay galit na. Kailan ba daw talaga maaresto itong pamilyang Teves? Bakit ba parang pinaglalaruan na lang nila yung batas mga kababayan? Department of Justice naman kayo, kumilos naman kayo ng medyo mabilis. Napakabagal nyo namang kumilos. Labas lang kayo ng labas ng warrant of arrest, wala namang na-aaresto. Ito na nga mga kababayan, pakinggan natin itong sagot ng hinahamon ni Axel Teves mga kababayan. Ibang paghahanda. Boss, ayoko talaga lumaban. Nababash na yung nakikipag-away yung mga supporters natin, mga kaibigan natin, yung naniniwala sa atin, nakikipagtalo sila sa mga puno para mahinto na. Kaya lang natin motorang desisyon kung sila talaga sa unang hamon ni Boss Axel. Nagtatawanan. Unang hamon ni Boss Axel. Sonic versus KTM. Open rider daw. Okay. Deal, Boss Axel, deal na. Open gas, open weight, open rider. KTM versus Sonic, deal. Okay, boss? Okay. Second hamon. Ano yung second hamon ni Boss Axel? Sonic versus KTM, Pinoy sa Pinoy. Okay, boss. Game. Game tayo doon ulit. Second hamon mo, boss. KR Sonic versus KTM, open rider sa open rider. KTM versus Sonic, local rider sa local rider. Game. Okay. Yung pangatlong hamon, KR. Yung KR, boss, ang labanan mo muna si Mayor. Kasi sa KR ko, talo ka na. Okay? Ayan, parehas kayo, yung makina nyo, parehas nyo binili sa Thailand. Pagalingan na lang ngayon mag-tune dito sa Pinas. Laban sa'yo si Mayor. Kausap ko siya. Ayaw ka lang yung direktahin. Siyempre, nahihiya. Kausap ko siya. Gusto kanyang labanan, pero
open weight, open gas, open rider, or local rider. Ikaw na pili. Pwede siya sa local, pwede siya sa open. Okay? And then, okay na. O, yung pang-apat, ano yung pang-apat? Civic. Civic sa Civic. Boss Axel. Baka nakakalimutan mo. Autocross champion to. Slalom champion to. Hahamunin mo ako sa slalom. Autocross. Eto boss, bibigyan kita magandang laban. Sa autocross, sa slalom, alam ko, pag ikaw nagmaneho, hindi ka mananalo sa akin. Kahit ano gawin mo, hindi ka mananalo. Kahit anong kotse buuin mo, hindi ka mananalo sa akin. Kung gusto mo, pwede ka din mag-rent ng driver. Kuha ka sa ibang bansa o kahit saan, ako lalaban, ako mismo. Kotse ko din gagamitin ko. Open kotse ka, kahit ano gamitin mong kotse. Kahit 10 makina gamitin mo, basta slalom boss, okay, autocross. Rent ka ng magaling na driver, kahit si Michael Schumacher, rent mo. Yun yung sagot ko sa boss sa kotse. Baka hindi ka, updated ka naman siguro boss, nakapollow ka sa akin. Nakikita mo, puro overall champion lagi, kahit saan dumayo. Tapos hahamunin mo ako ng Civic sa Civic boss. Mahilig talaga maghamon. Kotse. Ikaw naman boss, Axel. Okay na boss yung sa motor. Oh, medyo talagang nadali nyo siya ngayon. Pil na pil nyo yung pagka-pain nyo ngayon. Okay lang, di naman ako umaano. Actually boss, hindi naman talaga ako sasagot. Congrats lang ako sa inyo. Eh kaso boss, pinapahiya mo ako sa tao. Sinasabi mo na nabakla ako, naduwag ako, hindi sumipot. Eh unang-una boss, wala naman tayong deal na maglalaban tayong dalawa. Wala naman tayong usapan na maglalaro tayo doong araw na yon ng NGO. So paano yung bakit natakot boss, di ba? Tapos pangalawa boss, ano sinasabi mo hapon kagabi boss sa live mo na manok, nasira na yung ulo sa manok. Awit yun boss. Pagka may personal boss, hindi mo masisira yung ulo ko sa manok. Meron ka pang sinasabi na kung ano-ano na sinasabi ng manok. Boss, ito lang sasabihin ko sa'yo. Ayan boss, lalabanan na ulit kita. Sa totoo lang boss, kasi alam mo naman, medyo hindi pa okay yung sitwasyon nyo ngayon, kaya umiiwas lang din ako. Ayoko din kasing masama sa mga issue boss, kasi tahimik na tao lang naman ako. Kilala mo naman ako, buhay ko simple lang. Yan lang mga kababayan, alam nyo na kung ano yung issue ng pamilya ni Teves, pamilyang Teves mga kababayan. At ito na nga mga kababayan, lalabanan na ni Rons, itong si Axel Teves. Pahiya dito si Axel Teves mga kababayan, kasi itong hinamon pala niya, magaling pala itong racer mga kababayan, overall champion sa autocross mga kababayan. Patindi ito mga kababayan, magaling daw ito. At itong si Axel Teves nga ay puro magaling din siguro itong si Axel Teves mga kababayan, kasi hindi naman ito maghamon kung wala namang alam. Pero nga mga kababayan, itong pananalita ng hinamon ni Axel Teves ay parang napapahiya dito si Axel mga kababayan. At nabanggit pa nga na umiiwas lang din ito dahil alam naman yung issue ng pamilyang Teves mga kababayan, no, umiiwas. Baka naman mga kababayan, pag nagalit itong si Axel Teves ay mag-utos na naman ito ng mga tao mga kababayan.
alalahanin natin si Kurt Davis ay yun yung namugbog ng security guard doon sa isang subdivision sa Parañaque. Itong kapatid naman itong si Axel, mga kababayan, ay hindi nalalayo na ganun din yung pang-uugali, dahil nga sabi nga ng ating mga kababayan, saan pa ba daw magmana, hindi kung doon sa ama na mayabang din, mga kababayan. At duwag naman, puro utos lang, no? Puro utos lang. Pag may kagalit, inuutos lang sa mga tao. Alalahanin natin, maisipin natin, mga kababayan, na tandaan pala natin, mga kababayan, tandaan natin na maraming maraming notorious na gunman itong pamilyang Teves, mga kababayan. Kaya siguro natakot din itong si Rhodes sa paghamon nitong si Axel Teves, kaya umiiwas nung una. Pero nga ayun kay Rhodes, mga kababayan, ay napahiya na siya, kaya lalabanan na niya itong si Axel Teves, mga kababayan. Baga boss, kaso boss, boss marami rin bumabawal sa akin na huwag mo na kitang labanan dahil nga sa sa nangyayari. O ngayon boss, lalabanan kita ulit. Laro lang naman boss, basta hindi naman tulad nga na sabi mo boss, sa racetrack lang tayo magkalaban. Sana boss totoo, ayoko na lang boss magsalita, di ba? Alam mo yung ibig ko sabihin, boss Axel. Basta tayo boss, maglaro lang tayo, karera lang tayo, walang personalan boss. Iiwasan natin yung kung ano man. Yung kung laban boss natin, laban na lang natin dalawa. Tama. Yun boss, Huwag na siya iutos sa mga sa hamon mo, yung GTR sa GTR boss, pasensya ka na, wala na akong GTR. Pero Civic boss, madami pa ako. Sige, lalabanan kita. Open rider na. Kung alam ko hindi ka naman uubra sa akin na ikaw ang magmamaneho, kasi ayoko, hindi ko lang sure kung lalaban ka talaga na ako yung magmamaneho tapos ikaw. Pero I'm sure hindi ka lalaban sa autocross slalom na ikaw magmamaneho. So ngayon boss, gusto mo mag-rent ka. Yung pinakamagaling na driver dito sa buong Pilipinas, ganun. Rent mo. O kaya si Schumacher, rent mo, ganun. Walang problema boss, lalabanan ko kahit sino, ako lang magdadrive. Basta kotse. Slalom tayo. Ha? Yun boss, ganun lang ha. Basta boss, tahimik na lang ako. Hindi na ako, hindi ako kikibo sa'yo. Yung mga nambaba sa akin lang, mga pinagpapatulan ko. Ikaw boss, di kita papatulan, di ako kikibo sa'yo. Bahala ka na boss kung ano-ano yung, kahit laging kung ano-ano yung pinagsasabi mo sa akin. Naduwag na boss, boss, naduwag na. Hindi naman boss na naduwag. Basta, sige na, naduwag na, okay na boss. Sige, naduwag na, natakot na. Okay na, tatanggapin ko na yung salita mo na yun boss. Kasi maraming kaibigan ko na nagmamalasakit sa akin. Basta yun boss, sige, lalabanan kita na karera na lang boss, motor na lang pagsalitain natin. Basta pag kaya ng laban, patunayan mo yung sinasabi mo na sa loob lang tayo ng magkalaban, sa loob lang na racetrack tayo magkalaban. Yun lang boss. Yun ang mga kababayan, itong si Rhodes nga ay pinayuhan daw ng mga kaibigan, na wag na lang sanang pansinin itong si Axel Teves, mga kababayan, dahil nga napakadelikadong tao ito, delikadong pamilya ito. Pag may nakakalaban itong pamilya na ito, alam na kung anong mangyayari. Kaya nga sana hanggat maaari pinapaiwas itong ang hinamon ni Axel Teves ng kanyang mga kaibigan, dahil nga ayon kay Rhodes na marami nagmamahal sa kanyang mga kaibigan, nagmamalasakit. Alam naman talaga siguro nila, mga kababayan, kung ano ba ang pagkatao nitong si Axel Teves at ang pamilyang Teves nga, mga kababayan. At yun ang alam siguro talaga ni Rhodes, na itong pamilya nga ni Teves ay sangkot, mga kababayan,
sa patayan sa Negros Oriental at tinugurian na nga itong mga terorista mga kababayan. Kaya ayon nga kay Ron, takot na nga sana siya, pero kailangan niyang paninindigan din yung kanyang pagkatao, labanan niya si Axel at sana doon lang, hanggang doon lang yung kanilang paglalaban, wala ng iba pang dahilan para maglaban sila mga kababayan. Sana nga itong si Axel Davis din ay magiging din mga kababayan, magiging tapat din sa sinasabi na sa race track magkakalaban sila, pero sa labas naman ay wala namang pag-aawayan mga kababayan. Maliban na lang talaga kung alam naman natin na sinungaling pala itong pamilya na ito mga kababayan. Yun na hanggang dito na lang muna at di tayo makapag-shoutout dahil nagda-drive tayo mga kababayan. Shoutout na lang sa inyong lahat kaya Franklin Sapp din shoutout, hindi ko na shoutout kahapon, kay Ma'am Joyce, kay Tidiver, kay Rosalie Malit, Robert Tawadan, sa lahat-lahat kay Ma'am Berge Berhelidius ng Pulilan, Bulacan, at sa lahat-lahat na maraming salamat at shoutout na lang sa inyong lahat. Hanggang dito na lang muna at once again, this is Rondy TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.